Sino ka ha? Ano ginagawa mo dito? Ikaw nga! Ang lakas ng amoy mo! Ha? Anong ako? Ikaw, hindi mo ba ako naaalala? Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo ang ginawa mo sa akin, ha? Ate, ang weird niyang ngumiti. Nakakatakot. Ate, hindi lang pala baboy yung nakikita ko. Ang dami nila, ate. Humanda kayo! Mukhang mapapagod tayo sa dami nila! Mahihina lang sila. Kaya natin to. Patayin niyo silang lahat! Kung sino man ang makapatay isa man sa kanila, ay sa kanya na ang pagkain yun. Walang kaagaw at walang kasalo, kaya wag niyo na silang patakasin pa! Mahina ka pa rin! Sa mahinang tao ka lumalaban dahil alam mong wala silang laban sa'yo! Duwag ka! Duwag! Talagang gusto mong mamatay, ha? Walang yatong aswang na to, ah! Gio, ano ba? Huwag mo nga akong kapitan. Hirap na nga akong maglakad eh. Kasi naman ate, ang dilim-dilim na dito sa dinadaanan natin. Paano kung may aswang dito? O kaya naman may multo? Pwede ba tumigil ka na sa kaiisip ng mga ganyan? Ayusin mo na lang ang pagdadala mo niyang gasera dahil kapag naubos ang gas niyan, wala na tayong gagamitin para may ilaw. Bakit kasi tayo ang inutusan ni Lolo Von eh? At sinong gusto mong utusan niya? Tayo ang kanyang mga apo. Basta. Wala naman akong kinalaman sa mga panggagamot nyo na yan eh. Kung hindi rin naman sa amin, hindi ka gagaling kapag nagkasakit ka. Ano ba kasing gagawin natin dito sa mga dahon na to? Halamang gamot yan na pinakuha sa atin ni Lolo Von. Bakit naman sa bukid pa tayo kumuha? Tingnan mo, inabot na tayo ng gabi. Mabuti na lang may dala tayong gasera. Ikaw puro reklamo. Alam mo namang wala nang ibang aasahan si Lolo Von kundi tayong dalawa lang. Oo na, wala din naman akong choice kung hindi sumunod eh. Bilisan mo na. Kailangan na to ni Lolo sa mga gamot na gagawin niya. Baka bukas maraming na naman siyang bisita na magpapagamot eh. Ikaw pala, magaling ka din naman manggamot eh. Albularyo ka din kaya? Oo nga, ako din naman talagang gumagamot sa kanila. Tinutulungan lang ako ni Lolo. Sa'yo na niya pinapasa yung pagiging albularyo. Tara na. Hukom, habang naglalakad kami ni Gio pauwi sa bahay, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng takot dahil sa sobrang dilim ng dinadaanan namin. Ang gasera lang kasi nadala namin ang nagsisilbi naming tanglaw dahil walang buwan ngayon. Galing kaming bukid para kumuha ng mga halamang gamot. Wala kasi kaming tanim sa bahay, pero ngayon ay bala ko nang magtanim. Tahimik na kaming naglalakad pabalik ni Gio. Mahigpit ang kanyang pagkakakapit sa braso ko, kaya nahihirapan akong maglakad. Ate, bilisan na natin. Shh! Huwag ka maingay. May naririnig ako. Nananakot ka pa talaga ate. Alam mo na nga natatakot ako oh. Hindi ako nananakot. May naririnig akong kaluskos sa damuhan. Dun sa matataas na damo na yun. Ayokong tingnan. Bilisan na natin maglakad. Gio, ang sakit na ng braso ko. Ang higpit mong kumapit. Napahinto kami ni Gio sa paglalakad, Hukom, nang bigla na lang lumakas ang kaluskos sa damuhan. Pareho kaming napatingin doon. Unti-unti na ring tumataas ang balahibo ko sa katawan dahil sa takot. Maya-maya pa ay bigla na lang may lumabas doong isang baboy na hindi pangkaraniwan sa amin. Napatitig ako sa mukha niya dahil ito ang unang beses na nakakita ako ng ganong uri ng baboy. May mahahaba itong pangil, mahahabang balahibo na hindi rin kauri ng baboy ramo. Ang kanyang mga mata naman ay namumula na akala mo ay dumudugo. Ate, bakit tayo mo pang umalis? Tumabik ka dyan. Ako nang bahala sa baboy na to. Teka, huwag mo sabihin papatayin mo yan. Tingnan mo ang itsura niya. Mukha siyang galit na galit at anumang oras susugurin tayo. Mabuti nang maging handa. Pero hindi sapat yung kutsilyong dala mo. Tumahimik ka nga. Kaya ko to. Hukom, maya-maya pa ay bigla na lang sumugod sa kinaroroonan namin ang baboy. Maging ang kanyang tunog ay kakaiba. Kaya malakas ang kutob kong hindi ito basta baboy lang.
Nang sumugod ito papunta sa amin, kaagad kong hinanda ang kutsilyo na dala ko. Walang alinlangan ko siyang sinaksak nang makarating sa harapan ko. Napadaing naman ito sa sakit dahil sa natamo nitong sugat. Ate, tara na! Umalis na tayo! Iwan na natin yan! Baka may ibang kasamahan pa yan eh! Sandali, kailangan nating mapatay yan. Baka kung ano pang gawin yan sa ibang mga taga-baryo. Wala na yung gagawin, nasugatan mo na oh! Gio, bitawan mo ko. Hindi, tara na! Baka hinihintay na tayo ni Lolo Von. Oo na, sasama na ako. Itago mo na rin yung kutsilyo mo. Baka may makakita pa ng dugo niyan, iba pang isipin nila. Oo na, pero hindi ka ba nagtataka? Saan kaya galing ang baboy na yun? Hindi rin naman siya mukhang baboy Ramo dahil matatalas ang kanyang mga balahibo. Hindi ko din alam pero mukhang delikado ang baboy na yun. Kung hindi mo yun naunahan kanina, baka ikaw pang nasugatan nun eh. Mukha nga siyang galit na galit. Wala naman tayong ginawa sa kanyang masama. Ang mahalaga, hindi niya tayo nasugatan. Pero baka si Lolo Von alam niya kung anong klaseng baboy yun. Sa tingin ko pa naman, hindi ko siya napatay. Pero Ate Krisa, paano kung aswang yun? Di ba uso ngayon sa kabilang baryo ang mga aswang? Paano kung dito naman sila sa atin pupunta kasi tapos na sila sa kabila? Gio, kwento-kwento lang yun sa kabilang baryo. Alam mo namang magkaaway ang baryo natin at baryo na yun eh. Kaya tinatakot lang nila mga taga rito sa atin para hindi pumunta sa kanila. Hindi, narinig ko sa kaibigan ko na si Benjo na may kamag-anak daw sila doon. Tapos isang beses bumisita sila. Ang kaso wala na raw yung kamag-anak nila. At halos lahat daw ng tao doon ay kakaiba yung tingin sa kanila. Na para bang gusto daw silang kainin. Tinatakot ka lang ni Benjo. Sa atin naman hindi nagsiseryoso oh. Hindi ka ba talaga naniniwala sa mga aswang? Naniniwala, pero sabi sa akin ni Lolo Von, matagal ng panahon nung nakakita siya ng aswang. Kaya malay mo wala na ngayong nabubuhay na aswang kasi nun 'di ba pinatay na sila. Pero malawak ang mundo ate. Hindi naman nalibot ng mga manunugis ng aswang ang buong mundo ah. Sa Pilipinas nga lang ilang lugar na ang pwedeng tirhan ng mga aswang. At sa ilang lugar lang ang nasiguro ng mga manunugis na wala na talagang natitirang anumang lahi ng aswang. At hindi yun dito sa atin ate. Hindi mo ba naiisip ha? Kung may aswang dito sa atin, di sana matagal na tayong wala dito at wala na rin sanang natirang tao dito, lahat aswang na. Paano kung tayo na lang pala ang natitirang tao dito? Tapos yung mga kapitbahay natin mga aswang na pala. Ay, kakabasa mo yan ng mga comics eh. Kung ano-anong naiisip mo. Bilisan mo na nga maglakad. Kanina takot na takot ka, ngayon naman ikaw itong nananakot. Siyempre, sobrang dilim na kaya. Ngayon may mga bahay na tayong nadadaanan. Pwede na tayong sumigaw kapag may nangyaring hindi maganda, di ba? Ewan ko sa'yo. Nang makarating sila sa kanilang bahay, Lolo, dala na po namin ng mga halamang gamot na pinakuha niyo sa bukid. Oh, bakit ngayon lang kayo? May liwanag pa nung inutusan ko kayo ah. Ito po kasing si Gio kung ano-anong ginagawa, kaya hindi kami kaagad natapos sa pagkuha ng mga halamang gamot. Lolo, alam mo po bang may nakita kaming baboy kanina na kakaiba yung itsura? Hindi po siya baboy Ramo. Mas pangit pa po ang itsura nun at medyo malaki rin. Pero nasaksak po siya ni Ate Krisa kaya naman nakatakas kami. Sinaktan ba kayo ng baboy na yon? Muntik na po, pero wag po kayong mag-alala. Ginamit ko naman po yung tinuro niyo sa akin, kaya hindi kami nasaktan. Ang galing nga po ni ate, kaya lang hindi niya napatay yung baboy. Hindi nyo napatay? Hindi po, si Gio kasi nagmamadali kaya hindi ko po nasiguro kung napatay ko yun. Kasi naman lolo, baka naman may kasamaan pa yun eh. Hindi na namin yung kaya kapag marami na sila. Tapos si Ate Krisa lang naman yung malakas ang loob na labanan sila. Paano na kami? Ikaw kasi, kalalaki mong tao, takot na takot ka makipaglaban. Kahit kaya mo naman, hindi mo ginagawa. Pinapangunahan ka palagi ng takot. Tumigil na kayo. Simula ngayon, kailangan nyo nang mag-ingat. Palagi kayong dapat handa sa pwedeng mangyari. Naiintindihan nyo ba? Bakit po, Lo? May masama po bang nangyayari? Hindi ako sigurado, pero mas mabuti ng mag-ingat. Hindi natin alam kung ano ang hayop na sinaktan nyo. Sabi ko na sa'yo Ate Krisa baka aswang talaga yun. Kasi hindi naman ganun yung mga baboy Ramo o kahit yung mga normal na baboy lang. Talagang hindi sila ganun no? Ayan ka na naman sa mga kababalaghan mo Hindi pa nga natin alam kung ano yun Huwag kang gumawa ng konklusyon dyan. Ay, wag na nga kayong mag-away. Maglinis na kayo at magpahinga. Bukas na bukas ay gagawa tayo ng gamot para sa mga taga-baryo. O siya, sige na. Opo, Lolo. kinabukasan hukom,
Nagulat ako sa ingay na nanggagaling sa labas ng bahay namin. May umiiyak, may sumisigaw at may nagmamakaawa. Takang-taka ako kung anong nangyayari, kaya kahit inaantok ay lumabas ako para tingnan yun. Nawala ng tuluyan ang antok ko nang bumungad sa harapan ko ang mga tao dito sa baryo namin. Ang ilan ay may dugo pa sa kanilang damit at tumatangis. Lo, ano po nangyayari? Bakit ang dami nila dito? At bakit puro dugo sila? Hindi ko din alam, pero bigla na lang raw may umatake sa kanila kahit na nasa loob sila ng bahay. Ha? Sino naman daw po? Ano pong pakay nila at bakit sinasaktan nila ang mga tao dito sa baryo natin? Hindi tao ang umaatake, Krisa. Lolo, ano pong nangyayari? Lo, ano pong umaatake sa kanila? Huwag niyong sabihin may kinalaman ng baboy na nakita namin kagabi. Yun na nga, ang sabi nila ay malaking baboy raw ang pumasok sa bahay nila at bigla na lang silang sinaktan. Hindi nila kayang labanan kaya ang ilan sa kanila ay nasugatan at nakagat. Ibig po bang sabihin marami pa siyang kasama? Hindi lang nag-iisa? Base sa sinabi nilang itsura ng baboy na nakita nila, ganun rin sa nakita nyo. Kaya hindi sila normal na mababangis na hayop. Kung hindi ako nagkakamali, isa yung aswang na nagaan yung baboy para makakain sila ng mga tao at ipalaganap ang kanilang lahi. Lolo naman, nakuha pa talaga magkwento tungkol sa kababalaghan. Seryoso na nga po eh. Ate, hindi naman nagbibiro si Lolo Von eh. Seryoso kaya siya? Hindi ako nagbibiro, Krisa. Ang nakita nyo kagabi ay ang nakita rin nila. Kaya hindi malayong aswang nga ang mga yon. Ano na pong gagawin natin? Kung aswang nga sila, hindi dapat natin sila hayaan na makapanakit muli dito sa baryo natin. Sigurado akong hinahanap nila kayo. Lalo ka na, Krisa. Dahil kagabi, may sinaktan kang kalahi nila. Lo, wag naman po kayo magbiro ng ganyan. Kahit na may tinuro kayo sa akin kung paano makipaglaban, hindi pa rin ako handang labanan ng mga aswang. Mga masasamang tao lang ang kaya kong talunin. Kaya mo yan ate, wala kang inaatrasan di ba? Kung hindi kita pinigilan kagabi, sigurado naman akong napatay mo na yung aswang na yun eh. Kahit na, hindi ko naman alam na aswang yung sinaksak ko kagabi eh. Kung alam ko lang, malamang tumakbo na ako. Nasabi mo lang yan dahil natatakot ka. Pero sa mga oras na makaharap mo na ang mga aswang, wala kang ibang gagawin kundi ang tumulong at makipaglaban din. At saka wala kang dapat ikatakot ate Krisa. May hawak ka kayang mutya na pwede mong gamitin sa pakikipaglaban. Tinuro din naman sa'yo ni Lolo Von kung paano mo yung gagamitin, di ba? Kaya hindi ka na pwedeng matakot, okay? Basta, natatakot pa rin ako. Hindi mo maaalis sa akin yun. Hindi na talaga. Sige na, tulungan na muna natin itong mga kabaryo natin. Kailangan natin silang bigyan ng mga halamang gamot. Lo, naaawa po ako sa kanila. Ang dami nilang sugat tapos ang lalaki pa. Krisa, wala pa yan sa nasaksiyan nila. Ang iba ay wala ng buhay at hindi na dinala pa rito dahil wala nang magagawa. Siguro kaya pinasok sila sa mga bahay nila para hanapin kung sino ang gumawa nun sa kasamahan nila. Baka gusto nila akong gantihan, Lo. Hindi malabo, kaya nga pinag-iingat kita, hindi ba? Dahil hindi lang mababangis na hayop ang makakalaban mo, kundi iba't ibang klase ng aswang. Tutulungan mo naman ako, Lolo, di ba? At saka baka may tumulong din sa atin dyan sa mga taga-baryo. Ayaw kitang biguhin na po, pero tingnan mo sila. Hindi ka nila kagaya. Wala silang lakas ng loob na mayroon ka. Takot sila sa pwedeng mangyari. Ibig sabihin hindi nila ako matutulungan? Hindi ka naman namin pababayaan ni Gio eh. Kami na ang tutulong sa'yo. Huwag kang mag-alala ha. Nandito kami para tumulong. Hindi ka namin pababayaan. Lolo, ate Krisa, tingnan nyo. Si Benjo parang wala siya sa kanya sarili. Anong nangyayari sa kanya? Ang sabi ng nanay niya ayos pa siya kagabi. Pero paggising niya, hindi na siya makausap ng maayos. O siya, hali kayo. Lapitan natin. Hukom, kaagad kaming lumapit sa kinaroroonan ni Benjo. Hindi ko maiwasang hindi kabahan dahil sa mga nakikita ko. Nakakaawa sila, kaya mas lalo akong natatakot sa maaari kong makalaban. Hindi lang sila basta mababangis na hayop na pwede ko lang huliin at patayin dahil lumalaban din ang mga aswang. At base sa mga kwento ni Lolo Von ay hindi lang isang lahi ng aswang ang makakalaban ko. Marami sila. Nagsisisi na tuloy ako kung bakit sinaktan ko pa yung baboy kagabi. Sana pala tumakbo na lang kami. Hindi na sana nangyari ito. Nang tuluyan kami makalapit kay Benjo ay totoo nga ang sinasabi ni Gio. Wala ito sa kanyang sarili. Nagsasalita siya ng mag-isa. Kung ano-ano ang kanyang sinasabi tungkol sa isang babaeng sobrang ganda raw na nakita niya.
Uy, Benjo naman. Ano bang nangyayari sa'yo? Lolo, alam mo po ba kung paano natin mapapagaling si Benjo? Wala siya sa kanyang sarili, pero magagamot natin siya. Hindi naman siya baliw, Lolo, di ba? Hindi baliw ang kaibigan ko, ate, ha? Baka naman nakaapak lang siya kahapon ng punso kaya siya nagkakaganyan. Hindi, Gio. Nahipnotis mo siya. Ito ang karaniwang ginagamit ng mga aswang para akitin ang kanilang mga biktima. Ano naman pong klaseng aswang may gawa nito? Kasi hindi naman po ganito ang mga manananggal eh. Napuputol lang ang kanilang katawan at nakakalipad. Kaya nga po, Lo. Ano bang klaseng aswang ang may gawa nito sa kanila? Biruin mo, nakakapagpalit pa sila ng anyo, nagiging baboy pa. Ang tingin ko, mga bangkilan. Ito ay uri ng aswang na pinaniniwala ang magagandang dilag mula sa hanay ng kadatuan. Sila ay may kakayahang mag-anyong aso, baboy o iba pang nilalang ng dilim. Higit silang nakatataas kaysa sa ibang uri ng aswang. Pinaniniwala ang may kakayahan silang gawing aswang ang karaniwang tao sa pagsalin ng perlas na itim mula sa kanilang bibig sa taong nais nilang maging aswang. Sila rin ang mga sinaunang aswang na nanggaling sa hanay ng mga maharlikang katutubo. Mga maharlikang babae na pinatawan ng maitim na sumpa ng mga itim na engkanto at itim na mga diwata. Nakakatakot naman yun, Lolo. Bakit sila nakarating dito sa atin? Dahil kailangan nilang paramihin pa ang mga kalahi nila. Kaya dito na naman sila pumunta sa lugar natin. Kailangan na nating mag-ingat dahil sigurado kung maging tayo ay pupuntahan nila para gumanti sa'yo, Krisa. Lo, natatakot na ako. Dapat kasi talaga hindi na natin pinakialaman yung baboy na yun eh. Eh di sana hindi tayo babalikan nun. Wala na tayong magagawa, Gio. Kailangan na lang nating magtulungan. Maliwanag? Hukom, kahit natakot ako, ay napahinga na lang ako ng malalim dahil sa mga nangyayari sa amin. Nang matapos kami ni na Lolo Von sa panggagamot sa mga taga-baryo namin, ay napanatag na ako. Sana lang talaga ay hindi na bumalik yung mga may gawa nun sa kanila. At kung tunay ngang mga aswang sila, alam kong matatalo namin sila. Habang nagpapahinga ako, ay bigla na lang lumapit sa akin si Lolo Von. Seryoso siya at mukhang may sasabihin sa aking importante. Lo, bakit ganyan ang itsura mo? May sasabihin ka ba? Apo, naaalala mo ba yung maliit na bato na binigay ko sa'yo noon? Ito po bang nasa kwintas ko? Nandito pa naman po, Lo. Bakit po? Yang bato na yan ay hindi lang basta bato, Krisa. Lolo, alam ko po yun. Paulit-ulit nyo na pong sinasabi sa akin yan na ang bato na to, ingatan ko. Dahil hindi lang to basta bato, kundi may kapangyarihan ito. 'Di ba? Tama, pero Lolo, alam ko na pong sasabihin nyo. Si ate naman hindi muna patapusin magsalita si Lolo. Magkape na nga muna kayong dalawa. Masyadong seryoso mga pinag-uusapan niyo eh. Hindi niyo naman ako sinasama. O yan na nga, sumama ka na. Ang dami mong sinasabi. ay, nasa na ba ako? Doon po sa batong binigay niyo kay Ate Krisa. Teka, bakit nga po pala siya lang ang binigay niyo ng bato? Bakit ako hindi? Apo, dahil isa lang ang mayroon ako. Krisa, yang bato na yan ay ingatan mo ha. Dahil yan ang makakatulong sa'yo sa oras na nangangailangan ka. Huy, ate, di ba kailangan mo ng pera? Subukan kaya natin. Hay, pasaway ka talagang bata ka. Ang tinutukoy ko ay sa labanan. Dahil ang bato na yan ay tinatawag na mutya ng... Mutya? Ano po yun? Mutya? Parang narinig ko na yung dati ah. Di ko lang maalala kung saan eh. Ang mutya ay isang makapangyarihang bagay. Nakikita ito sa kahit saan. Binibigay ito ng kalikasan sa taong nararapat na mga laga nito at gagamitin sa kabutihan. Yang hawak mo naman, Krisa, ay ang mutya ng asin. Nang ibinigay ko yan sa'yo, ikaw na ang nagsilbing tagapangalaga niyan. Uy, wow! Ibig sabihin ba nun, Lolo, may kapangyarihan si Ate Krisa? Parang ganun na nga. Maaari niya itong magamit pangontra sa mga aswang. Hukom, dahil sa sinabi ni Lolo Von, napatitig ako sa kwintas na suot ko, kung saan nakalagay ang maliit na bato na binigay niya sa akin. Hindi ko maiwasang mamangha dahil ilang taon ko na yung suot-suot pero hindi ko naman alam na may kapangyarihan pala yun. Hindi ko kasi pinapaniwalaan ang mga sinasabi ni Lolo noon. Akala ko kasi binibiro niya lang kami. Pero ngayon, mukhang totoo nga ang sinasabi niya. Dahil dito, nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Yung takot kanina na nararamdaman ko ay bigla na lang nawala. Napalitan yun ng saya dahil kahit papano ay may pinanghahawakan na ako.
Huwag kang mag-alala ate. Kapag magaling na si Benjo, tutulungan ka naming talunin ng aswang. Ikaw pa talaga ang tutulong sa akin, ha? Sa lagay mo na yan? Ang duwag mo kaya? Kaya nga, mabuting dito ka na lang sa bahay at tulungan mo akong gumawa ng mga gamot gamit ang mga halamang gamot. Ay nako, si Lolo naman oh. Wala ka rin tiwala sa akin. Si Lolo na ang nagsabi, ha? Hindi ako, kaya huwag ka na magyabang dyan. Ay grabe kayo sa akin ha. Palibasa hindi ako paboritong apo ni Lolo, inaaway niyo na ako. Ay, naku kang bata ka. Pareho ko kayong paborito. At ikaw na rin ang nagsabi na ayaw mong maging albularyo kagaya ko, hindi ba? Tama, kaya huwag ka magreklamo dyan. Oo na, kayo nang magaling manggamot. Totoo naman yon, magaling talaga kami ni Lolo. Kaya nga dito palagi dumadayo ang mga taga-baryo eh. Hukom, napuno na lang ng asaran ang aming maghapon. Kahit na 3 lang kaming magkakasama, ay masaya kami sa kung anong meron kami. Lalo na kapag nakakatulong kami sa ibang tao o kaya naman napapagaling namin sila. Bilang albularyo, hindi rin madali ang trabaho namin dahil sa amin din nakasalalay ang buhay ng isang tao. Minsan nakakatakot pero dapat mas mangibabaw ang kagustuhan mong magpagaling ng may sakit. Pagsapit ng gabi ay nakahanda na kaming magpahinga matapos namin kumain ng hapunan. Handa na akong matulog nang tawagin kami ni Lolo Von sa labas ng kwarto namin ni Gio. Mga apo, halinga muna kayo dito sa sala at ako'y may ibibigay sa inyo. Ay, si Lolo naman patulog na kami. Tumahimik ka nga, baka importanteng ibibigay ni Lolo eh. Bilisan mo na dyan, may pakamot-kamot ka pa sa ulo. Halina kayong dalawa. Lo, bakit hawak mo yung mga buntot pagi? Kaya nga po, akala ko po hindi namin yung tatanggalin sa labas ng bahay kasi mabisay ang pangontra sa aswang. Ano ba kayo? Hindi itong nasa labas ng bahay. Tanggapin niyo tong dalawa at wag na wag mawawalay sa inyo ngayong gabi. Dahil malakas ang kutob kong muling magpapatuloy ang pag-atake ng mga aswang. Katabi po namin dapat matulog to, Lo. Ano ba sabi ni Lolo? Di ba hindi dapat mawalay sa atin? E di itabi mo sa pagtulog, yakapin mo para hindi mo mabitawan. Basta, Krisa, akin na yung mutya sa kwintas mo. Ayan, baka ilalabas na ni Lolo yung powers ng mutya. Tumahimik ka nga, hayaan mo si Lolo magsalita. Krisa, makinig ka. Itong mutya na ito ay mas mabisa kung ilalagay mo sa hawakan itong buntot pagi. Mas magiging epektibo ang buntot pagi kapag ganon. Mas malaki rin ang magiging epekto nito sa aswang. Yun lang po ang powers niya, Lolo. Hindi, maraming pwedeng magawa ang mutya na ito. Sige po Lolo, gagawin ko po ang sinabi niyo. Sige, tulungan niyo muna akong lagyan ng asin ang paligid ng bahay natin para kung sakali mang umatake nga ang mga aswang ay hindi sila kagad makakapasok sa bahay dahil may pangontra tayong nilagay. Magsusunog rin po ako ng mga kamangyan para kahit papano ay mahilo kagad sila kapag nalanghap nila yung usok. Tama yan. Kami na ang bahala dito ni Krisa sa asin at sa bawang. Lo, lagyan kaya natin ng abo. Sabi mo sa akin nun mabisa din tong pangontra. Mabuti naman at natatandaan mo pa mga sinabi ko sa iyo noon. Siyempre naman, balang araw ako rin naman po makikinabang nun eh. Basta lagi mong tandaan ang lahat ng mga itinuro ko sa iyo. Ang mahalaga ay magagamit mo ang mga ito kapag kailangan mo na. Oo nga po, Lolo. Magagamit ko din po yun kasi para naman po sa ikabubuti namin ni ate yun eh. Ang totoo nga, Lolo, sa dami ng tinuro at sinabi ninyo sa amin, hindi ko na po alam kung dapat ko pa bang tanggihan ang pagiging albularyo o hindi eh. Oh, akala ko ba ayaw mo talaga maging albularyo kagaya sa amin ni Lolo? Bakit ngayon parang nagdadalawang isip ka na? Eh kasi naman ate, ang hirap kaya ng ginagawa nyo. Madalas naman tumutulong ako, pero siyempre, hindi ko rin naman kasi maiwasang mamangha sa inyo ni Lolo. Lalo na kapag pinupuri kayo ng ibang tao dahil ang husay nyo manggamot. Alam mo Apo, marami ka pang pagdadaanan. Kahit naman ayaw mo, alam kong darating ang araw na papasukin mo rin ang pagiging albularyo. Lalo na kapag wala na ako. Lolo naman, wag nga po kayo magsalita ng ganyan. Hindi pa po kayo mawawala dahil kailangan pa po kayo ng mga taga-baryo. Kaya nga po, Lo, huwag nga po kayo magsalita ng ganyan. Ay sige, hindi na magsasalita ng ganyan. Pasensya na kayo mga apo, ha? Hukom, matapos naming mag-usap nila Lolo, ay bumalik na rin kami kaagad ni Gio sa kwarto para makapagpahinga.
Pero kahit na bumabali-baliktad ako sa higaan, ay hindi pa rin ako makatulog dahil sa mga nalaman ko tungkol sa aswang. Hindi dapat ako matakot dahil binigyan ako ni Lolo Von ng mutya. Pero hindi ko pa rin maiwasan dahil sinaktan ko ang isa sa kanila. Kung hindi ko ba ginawa yun, hindi madadamay ang buong baryo? Ate, ang likot mo. Hindi ako makatulog dahil sa'yo eh. Pasensya na, hindi ako makatulog eh. Alam mo naman kung anong pwedeng mangyari sa atin kung sakaling umatake ang mga aswang na yun dito. Alam ko naman yun, ate. Pero hindi yun makakapasok ng bahay natin. Kinalat na natin yung asin at saka kamangyan sa buong bahay. Baka kasi hindi sapat yun. Kung hindi, lalabanan natin sila gamit ang buntot pagi na binigay ni Lolo sa atin. Anong silbi niyan kung hindi natin gagamitin, di ba? Basta natatakot pa rin ako. Hukom, hindi na lang ako pinansin ni Gio at sa tingin ko ay bumalik na siya sa pagtulog. Habang tahimik ang paligid ay pinilit ko pa ring matulog pero isang malakas na kaluskos mula sa labas ng bahay ang narinig ko. Maging si Gio ay narinig din yon. Ate? Baboy kaya yun? Huwag ka muna maingay. Kunin mo yung buntot pagi, bilisan mo. Si Lolo puntahan natin. Dahan-dahan lang tayo. Hukom, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Dahan-dahan namin kinuha ni Gio ang buntot pagi at kagad na lumabas ng kwarto para puntahan si Lolo. Pero pareho kaming nagulat ni Gio nang makita namin si Lolo na sumisilip sa bintana at may hawak na buntot pagi. Lo, ano pong ginagawa niyo dyan? Bakit kayo lumabas ng kwarto nyo? Delikado, ang dami nila sa labas. Po, ano pong madami? Nakarinig po kasi kami ng ingay kaya lumabas po kami ni ate para puntahan kayo. Hinaan mong boses mo, baka marinig nila tayo. Alam nilang nandito tayo, kaya humanda kayo. Ate, magagamit mo na yung mutya na binigay sa'yo ni Lolo. Ilagay mo na sa buntot pagi. Tama, ayusin mo ng paggamit yan. Poprotektahan ka ng mutya na yan. Opo, Lolo. Hukom, kagad ko namang kinuha ang mutya sa kwintas ko at nilagay yun sa dulo ng buntot pagi. Ilang beses akong huminga ng malalim para ihanda ang sarili ko. Ilang saglit ay nakaramdam ako ng kaba nang bigla na lang bumukas ang pintuan namin at pumasok sa loob ang isang magandang babae. Dahil sa taranta ni Gio ay nasabuyan niya ito ng asin, nakakukuha pa lang niya sa kusina. Napasigaw naman ang babae dahil para itong napapaso. Aswang siya, ate! Anong kailangan mo sa amin? Sino ka ha? Ano ginagawa mo dito? Ikaw nga! Ang lakas ng amoy mo! Ha? Anong ako? Ikaw, hindi mo ba ako naaalala? Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo ang ginawa mo sa akin, ha? Ate, ang weird niyang ngumiti. Nakakatakot. Ano bang ginawa ko sa'yo? Hindi mo talaga ako maalala? Ngumiti siya sa amin, Hukom, na para bang masayang-masaya siya na makita ako. Ilang saglit pa ay bigla na lamang siyang nagpalit ng anyo bilang isang malaking baboy. Ang baboy na nakita namin ni Gio nung isang gabi. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat. At may mga tanong na nabuo sa isip ko. Hindi kaya siyang nasaksak ko nung gabi na yun? Kaya ba siya nandito para gantihan ako? Kung ganun man, hindi ako makakapayag. Ate, nagpalit siya ng anyo. Yun yung nakita natin nung isang gabi. Dito lang kayo ni Lolo sa likuran ko. Gio, kahit na anong mangyari, protektahan mo si Lolo. Naintindihan mo? Oo, ate. Apo, mag-iingat ka! Ngayon, naalala mo na ba ako? Balak mo ba akong gantihan dahil sa ginawa ko sa'yo? Lumayo ka sa ate ko! Humanda ka sa asin ko! Gio, wag! Itigil mo yan! Baka kasi saktan niya si ate. Talagang papatayin ko kayo! Mga mahihinang nilalang! Ako muna ang kalabanin mo! Ate, mag-iingat ka. Matatalas yung mga pangil niya. Kahit yung mabalahibo niyang kamay, ang tatalas ng mga kuko sa daliri niya. Gio, kumuha ka pa sa kusina ng maraming asin at bawang. Bilisan mo!
Lolo, pumasok na po kayo sa kwarto. Ako nang bahala sa aswang na to. Hindi! Tutulungan ka namin ng kapatid mo. Hindi namin hahayaang mag-isa ka lang lumaban sa mga aswang na ito. Hindi rin ako makakapayag na matalo niyo ako. Kaya humanda ka sa kamatayan mo! Krisa! Susugod siya! Lolo! Ito lang pong nakuha ko! Hukom, mabilis akong umilag sa ginawang pagsugod ng aswang. Sobrang bilis ng galaw niya na hindi ko inaasahan. Nang tuluyan akong makailig sa kanya, ay siya naman ang sinugod ko. Gamit ang buntot pagi, hinampas ko siya ng 1 beses. Hindi naman ako nabigo dahil natamaan ko siya sa kanyang likuran. Napahiyaw siya ng malakas dahil sa ginawa ko. Ginamit naman ni Gio ang pagkakataon na yon para sabuyan siya ng asin. Hindi ko tinanggal ang tingin ko sa aswang hanggang sa bigla na lang siya hinagisan ng tali ni Lolo Von at mabilis siyang ginapos sa poste ng aming bahay. Habang si Gio ay hindi tumitigil sa pagsaboy niya ng asin. Krisa! Tulungan mo ko, bilis! Lolo, pumapalag siya! Mag-ingat kayo. Matalas ang kanyang mga balahibo. Kailangan natin siyang mahuli! Bakit hindi na lang po natin siya patayin para matapos na po ito? Apo, hindi lang isang kalaban natin. Sigurado kung marami pa silang angkan ng mga aswang. Pero Lolo, saan naman po natin siya ilalagay? Hindi siya pwede dito sa bahay natin. Nakakatakot po kaya at saka delikado. Pakawalan niyo ako! Manahimik ka! Gio, tama na. Hindi na siya makakawala sa pagkakatali natin sa kanya dahil may asin ang tali na ginamit natin. Lo, nagpapalit na siya ng anyo niya. Bumabalik na siya sa pagiging tao. Sige na, lumabas na muna kayo at baka may iba pang mga taga-baryo ang may kailangan ng tulong nyo. Ako nang bahalang magbantay dito sa aswang na ito. Lolo, tama. Parang hindi naman po yan lalaban. Tignan niyo nga po, parang lantang gulay na sa sobrang panghihina. Ang dami niya na rin pong sugat. Kaya niyang pagalingin ang sarili niya, kaya huwag niyo siyang intindihin. Bilisan niyo na, baka marami na namang mga biktima ang mga aswang na ito. Hukom, kaagad naman naming sinunod si Lolo. Mabilis kaming lumabas ni Gio at nakita nga namin ang ilang mga baboy na malalaki na tumatakbo na akala mo ay may hinahanap. Maya-maya pa ay bigla ring lumabas ang ilang mga kalalakihan sa amin at hinabol ang mga aswang, dala ang mga itak at ilang pang mga pangontra na alam nila. Bakit kaya hindi sila lumalaban ate? Tumatakbo lang sila? Hindi ko din alam. Parang nga may hinahanap sila eh. Ano kaya yun? Hindi kaya yung nahuli nating aswang? Baka yun yung leader nila kaya hinahanap nila. Sa tingin ko nga rin, dahil magaling siya makipaglaban. Kung hindi lang siya nahuli ni Lolo, sigurado ako nasugatan din tayo nun. Ang bilis nga rin kumilos ni Lolo eh. Nagulat na lang ako kanina nung may bigla na lang siyang panali at nilagyan pa niya yun ng asin. Tara na, puntahan na natin sila. Baka biglang umatake na naman yun kay Lolo. Kaya nga, sabi pa naman ni Lolo kaya niyang pagalingin ang sarili niya. Paano kaya yun? Sa pamamagitan ng laway, narinig ko na yun sa kanya nun. Sinabi niya na kapag dinilaan ng mga aswang ang kanilang sugat, gagaling agad ito. Kaya mas madaling sugatan sila sa hindi nila maaabot para hindi ka agad gumaling at mas lalo silang mahirapan at mabilis matalo. Ganun pala yun. Ang dami mo talagang natutunan kay Lolo, ate ah. Kailangan eh. Tara na nga. Hukom, nang makabalik kami sa loob ng bahay ay may malay na ulit ang aswang at masama ang tingin niya sa amin, lalo na sa akin. Nakaramdam ako ng awa sa kanya dahil mukhang kaedad ko lang naman pala siya, pero ito na ang nangyayari sa kanya. Bakit kayo nandito sa baryo namin? Anong kailangan nyo? Wala kayong pakialam! Pakawalan niyo ako dito! Ayaw mong sumagot ah. Wag! Tama na! Gio, tama na yan. Hindi rin naman siya makakawala dito eh. Kaya kahit na hindi siya magsalita, ay malalaman din natin yan. Ano bang kailangan niyo sa akin? Pakawalan niyo na ako dito! Marami kaming kailangan sa'yo, kaya hindi ka namin pwedeng pakawalan. Hindi mo ba alam na ang dami niyong nabiktima mga tao dito sa baryo namin? Wala silang laban sa inyo pero pinatay niyo sila. Wala ka bang konsensya, ha? Kaya nga, pati kaibigan ko wala sa sarili dahil sa'yo. Dahil yon ang nararapat sa inyong mga tao. Mga pagkain namin kayo. Tao? Kung makapagsalita ka parang hindi ka tao ah. Hindi naman talaga ate. Anong hindi? Alam kong tao ka rin bago ka naging aswang. Hindi mo ba naranasang mamuhay bilang tao? Hindi ka ba naaawa kapag umiiyak ang mga nabibiktima nyo?
Manahimik ka na! Wala akong pakialam sa inyong mga tao! Demonyo naman pala talaga yan eh. Dapat sa kanya mamatay na. Tama! Patayin niyo na lang ako! Mas maganda yun kesa pahirapan niyo ako! At sa tingin mo ba, hahayaan ka naming mamatay nang hindi namin nalalaman kung saan ang kutan yung mga aswang? Alam kong marami pa kayong mga aswang at may namumuno sa inyo, kaya hindi ka pa pwedeng mamatay. Patayin niyo na lang ako! Hukom, nung gabing yun ay hindi ako nakatulog dahil sa sobrang pag-aalala sa mga taga-baryo namin. Sigurado kasi ako na marami na naman ang pupunta sa amin para magpagamot. At hindi ko rin naman pwedeng pabayaan dito ang aswang dahil baka makatakas. Hindi pa naman siya pangkaraniwang aswang. Sigurado din akong babalikan siya ng mga kasamahan niya at hindi sila titigil hanggat hindi siya nakikita. Nang magpapahinga na sina Lolo at Gio ay siya namang pagdagsa ng mga taga-baryo namin sa bahay. Kanya-kanya sila ng iyak at pagmamakaawa kay Lolo na tulungan sila. Ang iba kasi nilang kaanak ay nakuha na ng mga aswang. Ang iba naman ay nasugatan at namatay. Galit akong tumingin sa bihag naming aswang at lumapit sa kanya. Ngayon mo sila pagmasdan. Tingnan mo at pakinggan ang kanilang hinaing dahil sa kagagawan nyo. Tingnan mo! Masakit! Aray! Bitawan mo ang buhok ko! Wala kayong awa. Mga wala kayong puso. Dapat sa inyo mamatay at hindi na mabuhay pa. Sa impyerno kayo nababagay. Krisa, itigil mo na yan! Sa tingin mo ba may magagawa ka pa sa nangyari? Wala ka na magagawa dahil mahina ka lang na nilalang. Tumahimik ka! Hindi ako mahina at kailanman hindi ako magiging mahina. Tingnan natin kapag nakaharap mo na ang marami sa amin kung makakaya mo pang magtapang-tapangan! Ate, tama na yan. Kailangan ng gamutin ng mga sugat nila. Mabilis kong binitawan ang buhok ng aswang at kaagad na tinulungan sina Lolo para magamot ang mga nasugatan. Pero ang galit ko ay hindi pa rin nawawala. Kung ako lang kasi ang masusunod ay papatayin ko na ang aswang na bihag namin at hindi na siya hahayaang makakita pa ng sinag ng araw kinabukasan. Kailangan pa natin si Ella dahil siya ang gagawin nating pain o pamalit sa mga nabihag nilang tao. Paano naman po tayo makakasiguro na kukunin pa si Ella ng mga kalahi niya? Kaya nga po. Dahil isa siya sa pinakamahusay na mandirigma ng kanilang lahi. Nandito sila sa baryo natin para palaganapin ang kanilang angkan ng mga aswang. Mahusay naman dirigma. Yan ay mahusay sa kanila. Nahuli nga natin ang ganun kadali. Huwag kang papakasiguro, Gio. Hindi pa natin siya lubos na kilala. Malamang na may tinatago yan. Sa bagay. Pero alam mo ate, sayang siya. Ang ganda pa naman niya. Dahil likas sa mga bangkilan ang magagandang anyo. Yan kasi ang ginagamit nila para makapang-akit ng kanilang bibiktimahin. Kagaya po ba kay Benjo? Oo, Gio. Mga demonyo pala talagang mga aswang na to eh. Dapat po sa kanila hindi na binubuhay. Kailangan pa nga natin sila, Apo. Hindi pa natin nalalaman ang kuta ng mga aswang na yan. Hinding-hindi niyo yan matutunton kahit na anong mangyari! At sa tingin mo ba, hahayaan lang namin na hindi sila makuha? Ha? Nagkakamali ka. Hukom, nang gabing yun ay hindi ako makatulog dahil sa mga nangyari. Nandun lang ako sa labas at nakatingin kay Ella na nagpapahinga na kahit nakagapos siya at puro sugat ang muka. Maging ang kanyang balat ay may mga paso rin dahil sa asin na isinaboy sa kanya. Hanggang sa lumiwanag na lang, kaagad na akong naghanda ng agahan namin ni na Lolo. Maging si Ella nga ay binigyan ko rin. Lo, ano na pong plano natin? Susubukan kong kausapin si Ella para malaman natin kung saan sila nagkukuta. Ibabalik natin si Ella sa kanila pero kailangan din nila ibalik ang mga taong nabihag nila. Lo, paano kung hindi sila pumayag? Sabi nga po ni Ella, kagabi pagkain nila tayo, di ba? Dahil ba magaling naman dirigmang aswang si Ella kaya papayag sila makipagtransaksyon sa atin? Ganun na nga. Si Ella ang parang namumuno sa kanila pagdating sa mga ganitong pag-atake nila. Pero may hari pa sila na mas mataas at siya ang humahawak sa kanilang lahat. Kung ganun, hindi pala si Ella ang leader nila, kundi may sinusunod pa siyang mas nakakataas pa sa kanya. Paano na yan, Lo? Ang dami pala nila tapos 3 lang tayong lalaban sa mga yun.
Wala na tayong pagpipilian. Hindi na natin pwedeng idamay ang buong baryo dahil baka mas lalo sila mapahamak sa gagawin natin. Pero masyado pong delikado, lalo na sa inyo. Kaya kailangan natin ng tulong ng isang elementong kilala ko. Elemento? Sino naman po yun, Lolo? Ang mga tikbalang. Makakatulong sila sa atin sa paglusob sa kuta ng mga aswang. Ha? Tikbalang? Lolo naman, nakakatakot yun. Di mo ba yun yung mga kalahating tao at kalahating kabayo? At saka, paano naman po kayo nagkaroon ng ganong kakilala? Albularyo ako, Apo, kaya huwag ka nang magtaka. Sa susunod, kayo rin ay may makikilalang mga elemento na magiging kaibigan nyo at makakatulong sa inyo sa panggagamot. Hindi lang isa, kundi maraming klase. Ay, Lo, ayoko po. Nakakatakot po sila eh. Parang hindi ko yata kaya makakita ng mga ganong uri ng elemento. Iniisip mo kasi kaagad na natatakot sila eh. Malay mo naman, mababait talaga sila. Hindi ate, ang mga tikbalang ay hindi mababait. Lalo na yung mga duwende, masasama sila. Nagpaparusa nga sila eh. Kagaya rin sila ng mga aswang na yan oh. Dapat sa kanila pinapatay. Hoy, Gio! Itigil mo nga yung bibig mo. Hindi lahat ng kwentong baryo ay papaniwalaan mo. Tandaan mong hanggat hindi mo nakikita o nakakasama ay hindi mo malalaman ang totoong ugali. May mga elementong mababait, may ilan ding masasama, pero hindi lahat. Magtiwala lang tayo kay Lolo na mabait yung tikbalang na sinasabi niya. Sobrang bait, hindi kayo dapat matakot sa kanya. Eh Lolo, kailan naman po namin makikita ang tikbalang na yan? Para naman po maihanda ko yung sarili ko. Ang OA mo naman, Gio. Hindi ka naman sasaktan nun eh. At saka mas mabuti na yun para sigurado tayong mananalo tayo sa laban. Kailangan nating maligtas sa mga taong nakuha nila. At paano naman tayo makakasiguro na tutulungan nga tayo ng mga tikbalang na sinasabi ni Lolo? Magtiwala ka kay Lolo. Ella, gusto mo ba ng tinapay? Lolo, hindi po yata yan kumakain ng tinapay. Puro laman loob ng taong kinakain nila. Ako na po, Lolo, ang magbibigay sa kanya ng pagkain. Kahit na, ang aswang ay nakakaramdam din ng gutom. Matuto kayong maging mapagbigay kahit walang-wala na kayo. Eh, kasi naman sabi niya kagabi, tayo daw ang pagkain niya eh. Hindi sa lahat ng oras. Ella, kainin mo na to para magkalaman yung tiyan mo. Salamat. Ate, di ba ang aswang nasusunog kapag naaarawan? Nasaan yung tao naman siya kaya hindi siya masusunog? Ibig sabihin po pala kapag nasaan yung aswang lang sila masusunog sa araw? Oo, kaya tumahimik ka na dyan at huwag mo nang awayin si Ella. Eh kasi naman nakakainis kaya siya. Kakainin daw tayo. Hukom, habang kumakain kami ng almusal, ay hindi ko maiwasang mapatingin kay Ella na tinitingnan ang kanyang pagkain na parabang sinusuri niya yun kung may nilagay ba kaming lason o wala. Tumingin muna siya sa akin bago ako kumagat ng tinapay. Unti-unti naman niya yung kinagatan kahit pa nakatali ang kanyang mga kamay. Nang araw din na yun ay isasama sana kami ni Lolo Von sa bundok kung saan niya nakilala ang tikbalang. Pero nangangamba kami na baka makawala si Ella, lalong-lalo na si Gio. Kaya nagpasya na lamang si Lolo na siya na lang ang kakausap sa tikbalang. Pero dahil nag-aalala ako sa kanya ay sumama ako. Kaya sa huli, si Gio ang magbabantay kay Ella. Paano ko makatakas yun dyan? Anong gagawin ko ha? Sasama na lang ako sa inyo. Gio, hindi makakatakas yan. Takot lang niyang lumabas ng bahay sa dami ng mga tao na pwede niya makasalamuha. Huwag kang mag-alala po. Hindi naman kami magtatagal doon. Babalik din kami kagad. At saka tatagan mo ang loob mo. Sa oras na malaman natin ang kuta ng mga aswang, kaagad tayong susugod. At hindi lang isang aswang ang makikita mo, higit pa sa inaakala mo. Oo na ate, dito na lang ako. Krisa, tara na at baka maabutan pa tayo ng gabi. Opo, Lolo. O Gio, huwag kang kung saan-saan pupunta ha. Diyan ka lang, baka makikipaglaro ka na naman, yung inuutos ko sa'yo. Di nga po ate, dito lang po ako. Siguraduhin mo lang. Ba't may dala-dala kang bundot pagi, Apo? Hindi naman aswang ang pupuntahan natin. Lo, mas mabuti na pong maingat. Baka maabutan tayo ng gabi. E di may panlaban tayo sa aswang. Alam mo, Apo, nagpapasalamat ako at marami ka nang natututunan sa akin. Kaya anumang oras ay pwede na akong mawala dahil alam kong kaya nyo ng dalawa ng kapatid mo. Lolo naman, wag nga po kayo magsalita ng ganyan. Parang nagpapaalam na po kayo eh. Hindi pa po pwede, marami pa po kayong ituturo sa amin.
Sinasabi ko lang naman. Dahil hindi naman natin masasabi kung kailan tayo mamamatay, hindi ba? Pero kahit na po, Lolo, wag ka na po ulit magsasalita ng ganyan ha. Pinag-aalala nyo naman ako eh. Ano ka ba? Kaya mo naman na. Hindi nyo na ako kailangan. Lolo, kailangan pa po namin kayo. Tumigil na nga po kayo. O sige. Hindi na po ko. Malayo pa po ba tayo? Malapit na. Hindi ko alam kung gaano kalapit ang tinutukoy ni Lolo Von. Pero halos 1 oras na kaming naglalakad ay hindi pa rin kami nakakarating sa pupuntahan namin. Nadaanan na nga namin yung kinukuhanan namin ng halamang gamot ni Gio eh. Pero naglalakad pa rin kami. Lolo Von, gaano po kalapit yun? Pagod na po ako maglakad eh. Nandito na tayo. Sinabi ko lang yun para ganahan kang maglakad. Lolo naman. O siya, nandito na tayo. Oo nga po, sa matataas na puno na to, tikbalang ba talaga ang pupuntahan natin o kapre? Ang kaibigan ko. Nanlaki ang mga mata ko nang sumipol si Lolo at lumabas ang isang tikbalang. Kalahating tao at kalahating kabayo. Hindi na ako nagulat na totoo nga sila. Yung aswang nga totoo. Etong mga elemento pa kaya. Ang hindi ko lang maintindihan kung paano to nakilala ni Lolo. Ang layo ng bahay namin. Kaibigan, magandang araw sa'yo. Anong kailangan niyo sa akin? Pasensya na po sa abala. Kailangan po kasi namin ng tulong nyo. Tulong? Anong tulong naman ang kailangan niyo? Para talunin ang mga aswang. Nagpapatawa ka ba? Paano niyo tatalunin ang mga aswang? May mga mandirigma silang kasapi. At higit sa lahat, may kakayahan sila na hindi niyo kayang tapatan. Kaya nga po kami nandito para humingi ng tulong sa inyo dahil hindi namin sila kaya kung kami lang ni Lolong susugod sa kanila. Ay, alam kong hindi mo kami tatanggihan. Nagkakamali kayo. Ang away niyo ay hindi ko maaaring pakialaman dahil ayaw kong matamay sa gulo niyo. Ganun na lang ba yun? Akala ko ba magkaibigan tayo? Akala ko ba anumang oras na humingi ako ng tulong sa'yo ay tutulungan mo ako? Kaibigan, natatandaan kong may utang na loob ako sa'yo. Pero hindi ito ang tulong na may bibigay ko sa inyo. Maawa na po kayo sa amin. Marami silang naging bihag sa baryo namin. Kailangan po namin silang maligtas. May mga mahal po sila sa buhay na naghihintay sa kanila. Natahimik naman ang tikbalang dahil sa sinabi namin. Para siyang nag-iisip kung ano ang kanyang magiging sagot. Naiintindihan naman namin kung bakit ayaw mong tumulong. Pero baka alam mo kung saan ang kuta nila. Hawak namin ngayon si Ella, ang pinakamahusay nilang mandirigma. Balak naming makipagtransaksyon sa kanila para maibalik sa amin ang mga taong nakuha nila. Bakit hindi ang bihag niyong aswang ang tanungin mo? Ayaw sabihin ni Ella sa amin kung saan. Kaya baka alam mo. O sige, alang-alang sa pagtulong mo sa akin, pumapayag na akong tulungan kayo. Salamat po. Maraming salamat. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa'yo. Nasaan ang mutya na binigay ko sa'yo noon? Lo, sa kanya po galing ang mutya? Oo, apo. Siya ang nagbigay sa akin ng mutya na ngayon ay ikaw na ang nangangalaga. Alam mo ba kung paano yan gamitin? Opo, tinuro po sa akin ni Lolo. Nagamit na rin niya yan nung umatake ang mga aswang sa baryo namin. Mabuti naman. Ngayon, ano na ang plano niyo? Gagamitin namin si Ella para ipalit sa mga nabihag nilang mga tao. Hanggat maaari ay dapat makapunta na kami kaagad sa kuta nila dahil baka kung ano nang ginawa nila sa mga nabihag nila. Kung ganun, ang kuta ng mga aswang na yan ay doon sa kabilang bundok. Mas madali kayo makakapunta doon kung sa ilog kayo dadaan at hindi rito. Maraming salamat po. Tanungin niyo rin ang bihag niyo para sigurado kung saan ba talaga. Sinubukan ko na siyang kumbinsihin, pero mukhang tapat talaga siya sa kanyang lahi. Huwag kang mag-alala. Darating kami ng mga kasama ko sa oras na kailangan niyo. Maraming salamat, kaibigan ko. Hukom, matapos naming mag-usap ay nagpaalam na rin kami sa tikbalang. Kaagad din naman kaming umuwi dahil baka kung ano nang nangyari kay Gio sa bahay.
Nag-alala rin ako na baka nakatakas na si Ella. Pero nang makarating kami sa bahay, kitang-kita namin mula sa bakuran si Gio na naglalaro sa gilid ng bahay kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang si Ella naman ay nakatingin sa kanila habang nakangiti. Para bang nagmamasid siya sa paligid kung ano ang nangyayari. Ay ate, nandiyan na pala kayo. Anong ginagawa mo dyan, Gio? Hindi ba sinabi ko sa'yo bantayan mo si Ella? Binabantayan ko naman po eh. Anong binabantayan? Ayan na nga o nasa bintana. Teka, bakit wala na siyang tali? Yan mo na ate, natanggal niya kanina eh. Anong natanggal? Natanggal niya nga po kanina habang binabantayan ko po siya. Pero sabi niya naman po hindi siya tatakas eh. Sigurado ka? Opo lolo, kung gusto niya nga pong tumakas kanina pa siya dapat wala dyan di ba? At dapat sinaktan niya rin po ako dahil mas malakas po siya sa akin. Sa bagay, pero ano naman ang rason niya at bakit siya biglang naging mabait? Ang sabi niya sa akin kanina eh, kinausap daw siya ni lolo. Hindi ko nga po alam kung anong pinag-usapan nila eh. Lo? Sinabihan ko siya na magbago na kasi hindi naman mahirap maging tao eh. Kahit na may dugo pa siyang aswang, tao pa rin siya. Siguro napagtanto niyang mali ang kanyang ginagawa. Paano na po yan? Kailangan natin siya para makuha ang bihag nilang mga tao. Ay, ano na nga po balang nangyari sa lakad niyo? Ano ate, nakita mo ba yung tikbalang? Oo, kalahating tao at kalahating kabayo. Ay, pumasok na tayo sa loob. Kaagad naman kaming sumunod kay Lolo. Naabutan namin si Ella na nakatayo sa tabi ng bintana habang nakatingin sa amin papasok ng bahay. Kagaya ng sabi ni Gio ay wala na nga siyang tali sa katawan. Maging ang kanyang mga sugat ay wala na rin. Ella? Tutulungan ko kayo. Ituturo ko na kung saan kami namamalagi. Totoo ba yung sinasabi mo, Ella? Baka naman ginagamit mo lang kami para pumunta sa kuta nyo at pag nandun na kami, saka nyo kami papatayin. Hindi. Gusto ko kayong tulungan. Pasensya na kayo sa mga nagawa ko pero tama ang lolo mo. Mahalaga pa rin ang buhay ng mga tao. Nakita ko kung paano nyo tulungan ng mga tao dito sa baryo nyo. Nakita ko kung gaano kayo kabuti. Kahit nagalit kayo sa akin, pinakain nyo pa rin ako. Ate, mukha naman po siyang seryoso eh. Salamat naman kung ganon. Maraming salamat dahil pinakinggan mo ako. Hindi po. Maraming salamat po sa inyo. Kung gusto mo talaga kaming tulungan, Ella, patunayan mo. Sumama ka sa amin. Susugod tayo sa kuta nyo para kunin ang mga nabihag nyo. Pumapayag ako, Krisa. Tutulungan ko kayong talunin sila, lalo na ang hari namin. Nako, hindi ka ba mapapahamak? Bahala na po. Basta gagawin ko na ngayon ang tingin ko'y tama. Mabuti naman. Uy ate, sasama po ako sa inyo ha. Ayoko na maiwan dito. Kaya kong labanan yung mga aswang na yun. Hindi na, Gio. Mapanganib ang pupuntahan namin. Delikado yon para sa'yo. Pero kaya ko bang lumaban? Kaya ko silang talunin. Alam namin, Gio. Pero mas mapapanatag ang loob namin kung nandito ka lang at ligtas. Tama ang ate mo. Dito ka na lang. Hindi. Sasama sa atin si Gio. Yun! Ayos! Woo! Pero Lolo, Kakailanganin natin siya. Hindi man siya makikipaglaban, may mahalaga siyang gagawin para mas mabilis nating matalo ang mga aswang. pwede rin, kagaya ng ginawa niyo dito sa bahay niyo. Mas maraming nang hinang mga aswang na maamoy namin ng kamangyan. Pwede natin gamitin yon para mas madali natin silang matalo. Pero paano ka po ate Ella? Mahaamoy mo rin po ang kamangyan? Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Ang mahalaga sa akin, matalo ang hari namin. Marami kayong mandirigma sa lahi ninyo, hindi ba? Paano namin sila mabilis na matatalo? Anong kahinaan nila? Ang mga pangontra nyo, kaya nyo silang talunin. Lalo ka na, Krisa. Nakita ko ang galing mo sa pakikipaglaban. Hindi ko rin naman kayo pababayaan. Tutulungan ko kayo para matalo sila. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Lahat sila kakalabanin mo? Sigurado na ako. Kaya natin silang matalo. Pagsapit ng gabi hukom, ay kaagad na kaming naghanda ng mga dadalhin namin na mga pangontra. Asin, kamangyan, abo, buntot pagi at kung ano-ano pa na pwede naming dalhin. Sinabi sa aming lahat ni Ella kung ano ang mga bagay na mas makakatalo sa kanila. Hindi ko rin kinalimutan ang mutya na binigay sa akin ni Lolo dahil mas makakatulong ito sa akin sa labanan. Kinaumagahan na kami pumunta sa bundok na sinasabi ni Ella at ng tikbalang.
Nang gabing yon ay hindi ako makatulog dahil kinakabahan pa rin ako sa pwedeng mangyari sa amin. Dahil alam kong hindi lang basta-basta ang mga aswang nakakalabanin namin. Oh, Apo, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Alam mo namang mapapagod ka bukas. Kailangan mong mag-ipon ng lakas. Lo, sa tingin mo ba maliligtas natin ang mga nabihag nilang taga-baryo natin? Natatakot ka ba? Opo, Lolo. Kinakabahan po ako dahil baka mabigo tayo sa laban. Ate, huwag ka pong matakot. Kasama niyo naman po ako at saka si Ate Ella. Alam ko naman po yun, pero marami sila at ilan lang tayo. Krisa, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Yan ang lagi mong tatandaan. Magtiwala ka sa sarili mo at huwag kang mag-alinlangan. Kriza, wag mo ring hayaang kainin ka ng takot mo. Malakas ka at alam kong kakayanin natin kahit na gaano sila kadami. Sabi ko sa iyo, Ate. Nakita ko kung paano ka lumaban. Kayo rin ang nagbukas sa isip ko, kaya mas pinili kong magbago. Sana ang iba rin namin kasama na tapat sa hari. Mapagbago ko. Sana lang din piliin nilang maging mabuting nilalang. Maraming paraan para mabuhay, hindi lang ang pumatay. Salamat po sa tiwala nyo. Kakayanin natin to. Ella, paano ka? Siguradong ipapapatay ka ng hari nyo. Huwag mo akong intindihan, Kriza. Kaya ko ang sarili ko. Alam ko rin na may pinalit na sa akin kaya hindi nila ako hinahanap. At sisiguruhin kong hindi sila magtatagumpay sa lahat. Lalaban tayo. Mananalo tayo laban sa mga aswang na yan. Tama, kakampi din natin ang mga tikbalang. Sana lang ay tuparin ng kaibigan ko ang sinabi niya. Mukha naman pong seryoso siya nung sinasabi niya yun eh. Ayoko nga po talaga siya makita. Pero sana nga po tulungan niya tayo. Hukom, nung gabing yun ay sabay-sabay na kaming nagpahinga. At kinabukasan kaagad na rin kaming naglakbay sa bundok na sinasabi nilang kuta ng mga aswang. Ang plano namin ay itutuloy namin ang napag-usapang gagawing bihag si Ella para ipalit sa mga bihag nilang tao. Kaya nang makalapit kami sa bundok, ay tinalian na namin ang mga kamay ni Ella dahil ang sabi niya ay may mga nakatirang aswang sa paligid. At hindi nga siya nagsisinungaling dahil nakita na namin ang matatalim na mga mata ng mga taong nadadaanan namin. Ate, nakakatakot naman po sila. Ang sasama po ng tingin nila sa atin. Naaamoy nila kayong pagkain. Kaya ganyan sila kung makatingin. Pero hindi nila kayo lalapitan dahil hawak niyo ako. Lo, sigurado ka ba dito? Oo, kapag hindi nila kinuha si Ella, saka tayo makikipaglaban sa kanila. Malapit na tayo sa tirahan ng hari namin. Ano kaya mga sinasabi nila? Nagbubulungan sila eh. Baka nagtataka sila kung paano natin nahuli si Ella. O kaya naman baka nagplano sila kung paano tayo papatayin. Hindi nila tayo mapapatay. Nang huminto sa paglalakad si Ella, ay huminto na rin kami. Halos palubog na ang araw nang marating namin ang bundok. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid kung saan parami ng parami ang mga taong nakapaligid sa amin. Galit ang kanilang mga tingin at ang iba naman ay natatakam. Nakita ko rin sa gilid ang isang malaking kulungan kung nasaan ang mga bihag nilang mga tao na umiiyak at humihingi ng tulong sa amin. Hindi ko maiwasang maawa sa kanila dahil puro sugat ang kanilang katawan. Ilang saglit lang ay may lumabas na lalaki sa isang bahay. May dala itong parang sibat at may mahabang damit na sumasayad sa lupa. Naglakad siya papunta sa amin at halata ang galit sa kanyang muka nang makita kami. Anong kalapastanganan ang inyong ginawa sa teritoryo ko? Haring Apo, Anong nangyari sa iyo, Ella? At bakit nagpahuli ka sa mahihinang nilalang na yan? Naduwag ka na ba at hindi na kayang lumaban? kapalit ng magiting niyong mandirigma, pakawalan niyo ang mga taong inyong binihag! At sa tingin mo'y madadala niyo ako sa ganyan? Hindi ako tanga para magpauto sa inyo. At wala akong pakialam kung patayin niyo ang babae niyan dahil wala na rin naman siyang silbi pa dito sa amin. Ate Ella, tama ka nga. May ipinalit na sila sa'yo. Itutuloy ang plano. Ikaw, Gio, kapag nagkagulo na, tumakas ka na at siguruhin mong malalagyan mo at masisindihan ng mga kamangyan. Subukan mo ring pakawalan ng mga bihag at kumbinsihin silang tulungan tayo. Hoy, Apo! Lapastangan! Isa akong hari! Wala akong pakialam. Ang nais lang namin ay makuha ang mga biyag nyo.
Kung ayaw nyo sa magandang usapan, siguro magkamatayan na lang tayo. Ha? Lolo? May dala kang espada? Nakikiusap ulit kami. Pakawalan nyo ang mga bihag nyo. Patawad ko ngayon ay susuwayin ko kayo, mahal na hari. Hukom, bukod sa espada ni Lolo Von na itinago niya sa kanyang likuran, ay inilabas na rin ni Ella ang kanyang itak at sibat na binigay sa kanya ni Lolo. Inilabas ko na rin ang buntot pagi at ang aking mutya. Inilagay ko ang mutya sa dulo ng buntot pagi para kahit papano ay nahahawakan ko pa rin. Kitang-kita ko kung paanong ngumisi ang hari nila, na parabang sinasabi niyang mahina kami at kayang-kaya nila kaming talunin. Itinaas ng hari ang kanyang kaliwang kamay at bigla na lamang naglabasan ang mga lalaki sa kanyang likuran. May mga dala itong sibat at kung ano-ano pang mga gamit na panlaban. Nang sumenyas ang hari ay bigla na lamang silang nagtakbuhan patungo sa amin. Kaagad naman kaming naghanda sa pag-atake nila. Ate! Huwag ka munang lumayo. Maraming nakapaligid sa atin. Gio, lumaban ka din. Mag-iingat kayo! Mabibilis sila! Ang asin! Hindi sila tatablan yan. Nasaan yung tao sila? Maliit lang ang epekto niyan kesa nasaan yung aswang sila. Ay, bahala na po. Itong buntot pagi na lang. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang nyo. Ang lakas ng loob nyo pumunta sa teritoryo ko. Dito rin matatapos ang kasamaan mo! Lolo, sa likod mo! Gio, alalayan mo si Lolo. Huwag mo siyang iiwan. Krisa, malakas ang epekto ng buntot pagi mo. Siguruhin mo mapupuruhan sila sa paghampas mo. Sige. Ano, Ella? Talaga bang kakampihan mo ang mga tao na yan? Mas gugustuhin ko ang tulungan sila kaysa magpasakop sa'yo ulit. Parang hindi ka rin nanggaling sa lahi na to ah. Anong pumasok sa utak mo at pinagtaksilan mo ako? Ikaw! Bakit kailangan mong palitan ako kaagad kahit isang gabi pa lamang ako nawawala? Ni hindi mo man lang ako pinahanap? Anong klaseng hari ka? Wag na wag mong questionin ang pagiging hari ko. Wala kang karapatang questionin ang pamamalakad ko. Kaya wala kang kwentang hari. Kayong lahat, gumising na kayo. Hindi pagkain ng mga tao. Mga kagaya lang din natin sila. Gustong mabuhay sa araw-araw kaya pakawalan nyo na ang mga tao na yan. Anong sinasabi mong kagaya lang natin sila? Hindi natin sila kauri dahil ang mga kagaya nila ay mahihina samantalang tayo ay may natatanging lakas. Lakas? Nagpapalit lang tayo ng anyo. Pero ang totoo mga halimaw tayo na hindi nararapat manirahan sa mundo ng mga tao. Tumigil ka na, Ella! Huwag mong paikutin ang ulo ng mga kasamahan natin dahil hindi ka nila susundin. Ako lang ang pinakikinggan nila dahil ako ang hari nila! Ella, unti-unti na silang nagpapalit ng anyo. Ate, hindi lang pala baboy ang nakikita ko. Ang dami nila, ate. Humanda kayo! Mukhang mapapagod tayo sa dami nila! Mahihina lang sila. Kaya natin to. Patayin niyo silang lahat! Kung sino man ang makapatay isa man sa kanila, ay sa kanya na ang pagkain yun. Walang kaagaw at walang kasalo, kaya wag niyo na silang patakasin pa! Dahil sa sinabi ng hari nila, ay unti-unting lumapit sa amin ang ilan sa kanila na galit na galit. May mga aso, may mga baboy, at kung ano-ano pang mga hayop na mababangis na hindi maintindihan ang itsura dahil may matatalas na ngipin, pangil, maging ang kanilang mga balahibo. Muli kaming naghanda at nang sumugod sila, ay doon na kami naghiwa-hiwalay na apat. Gio, huwag kang lumayo sa akin! Lolo, nasusunog na po sila sa asin. Ella, sa likod mo! Huwag mo akong intindihan, Krisa. Mag-ingat ka sa pag-atake nila. Mas malalaki sila kaysa sa inyo. Ate, sobrang dami na nila. Ano nang gagawin natin? Lalaban tayo, Gio. Huwag kang panghinaan ng loob. Lagi mong tandaan ang sinasabi ni Lolo Von sa atin. Huwag magpapadala sa takot. Nang may pasugod sa aking isang malaking baboy, ay kaagad akong tumakbo patungo sa kanya at walang takot siyang hinampas ng buntot pagi. Dahilan para tumilapon siya. Lahat ng nakakita nun ay takang-taka, pero wala silang pakialam dahil ang gusto nila ay mapatay kami. Bawat hampas ko ng buntot pagi sa mga aswang ay tumitilapon sila at nagkakaroon ng malalaking sugat na hindi kaagad nila nagagamot ng kanilang laway. Mabilis akong lumipat sa likuran ni Ella nang may umatake sa kanyang isang malaking aso. Mabilis ko yung hinagupit ng buntot pagi. Nagulat naman si Ella dahil hindi niya yun namalayan. Salamat. Ella, may sugat ka sa tagiliran.
Kaya ko pa, Krisa. Sandali, may dala akong langis. Hindi na, kaya ko to. Magpapalit lang ako ng anyo. Pero, kaya kong pagalingin ang sarili ko. Huwag mo akong alalahanin. Krisa! Sige na, tulungan mo na si Lolo Von. Sige, mag-iingat ka, Ella. Ikaw din. Lo, nasa si Gio? Pinapakawalan niya ang mga bihag at sinisindihan ng mga kamangyan. Lo, masyado na silang marami. Nasaan na ang mga tikbalang? Darating sila. Kailan pa? Kung kailan mamamatay na tayo? Tiwala ka, marunong silang tumupad sa usapan. Ella! Ano, Ella? Nagsisisi ka na bang kinampihan mo sila kesa sa akin? Bitawan mo ako! Pupunta na sana ako kay Ella nang bigla naman akong harangin ng mga alagad ng hari. Kaya wala akong nagawa kundi ang kalabanin sila. Mabilis rin namang lumapit si Lolo Von sa akin para sabuyan sila ng asin. Hindi naman kami nabigo dahil nasusunog ang kanilang balat dahil sa asin. Ginamit ko ang pagkakataong yun para hampasin sila ng buntot pagi. Isa-isa silang tumilapon dahil sa lakas ng epekto nun. Nang mawala na sila sa harapan ko ay mabilis kong pinuntahan si Ella na sakal-sakal ng kanilang hari. May hawak siyang kutsilyo at sasaksakin na sana si Ella pero mabilis ko yung pinigilan at hinampas ang kanyang kamay ng buntot pagi. Napasigaw naman siya sa sakit kaya nabitawan niya si Ella. Mabilis na nagpalit muli ng anyo si Ella sa pagiging baboy at muling nakipaglaban. Galit namang humarap sa akin ng hari at nagpalit na rin siya ng anyo. Akala mo ba ay matatalo niyo kami? Nagkakamali ka! Huwag mo akong maliitin dahil hindi mo ako kilala! Krisa, hindi mo siya kakayaning mag-isa. Hayaan mo tulungan kita. Kahit magtulungan pa kayo, hinding-hindi niyo ako matatalo! Krisa, talasan mo ang paningin mo. Mabilis siyang kumilos kaya maging handa ka. Mukhang ang hindi pang karaniwan ang lakas niya. Magaling siya makipaglaban kaya siya ang naging hari namin dahil walang nakakatalo sa kanya at wala ring nangangahas na labanan siya. Baguhin natin ang alam nyo, Ella. Tingnan natin kung mabubuhay pa yan. Wala rin akong planong buhayin pa siya. Lalabanan natin siya ng magkasama. Krisa! Puhiset! Lo, may sugat ka! Ako nang bahala dito. Puntahan mo ang lolo mo. Saglit lang to, babalikan kita. Tatakbo na sana ako papunta kay Lolo dahil napakarami ng aswang na nakapaligid sa kanya. Pero napahinto ako nang bigla na lang akong nakarinig ng mga nagsisitakbuhan na akala mo ay mga kabayo na naghahabulan. Naging malinaw sa akin kung ano yun nang makita ko ang mga tikbalang na papunta kay Lolo Von. May mga dala din silang panlaban sa mga aswang. Dahil nakatuon ang pansin ko kay Lolo, hindi ko na malaya na sumusugod na pala sa akin ang hari nila. Huli na nang mapansin ko dahil sumigaw si Ella. Krisa! Ilag! Tumayo ka! Ako ang kalabanin mo! Ang gagaling niyong magyabang. Wala naman pala kayong ibubuga. Mahina ka pa rin! Sa mahinang tao ka lumalaban dahil alam mong wala silang laban sa'yo! Duwag ka! Duwag! Talagang gusto mong mamatay, ha? Walang yatong aswang na to, ah! Mabilis akong tumayo at hindi na ininda ang sugat ko sa tagiliran na ginawa ng kanilang hari. Muli kong hinawakan ng mahigpit ang buntot pagi ko. Nang tuluyan na akong makatayo ay tumakbo na ako papunta sa kinaroroonan niya at mabilis na sinabuyan siya ng asin, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Krisa, dun ka sa kabila. Ako na dito. Siguruhin mo masasaksak mo siya. Hahampasin ko muna siya, Ella. Oo, akong bahala. Hukom, tumakbo ako papunta sa likuran ng hari habang namimilipit siya sa sakit. Muli ko siyang sinabuyan ng asin at lalo naman siyang napasigaw sa sakit. Tama na! Krisa, sige pa! Akala ko ba matapang ka? Bakit sa asin lang nasasaktan ka? Hayop ka! Papatayin kita! Krisa, hampasin mo na ng buntot pagi! Nang marinig ko ang sigaw ni Ella, ay mabilis ko siyang hinampas. Napaatras naman ang hari at napasigaw sa sakit. Nang matapos ako, ay siya namang pagsugod ni Ella. Gamit ang kanyang sibat, ay mabilis niyang sinaksak sa tiyan ang kanilang hari. Hingal na hingal naman siya habang nakatingin sa kanilang hari na sumusuka na ng dugo nang bumalik ito sa kanyang pagiging tao.
Napatingin naman ako sa paligid namin. Hindi pa rin tumitigil ang mga tikbalang sa pagpatay ng mga aswang na kanilang nakikita. Ate! Gio! Pakawalan mo ang bata, Marco! Sino yan? Siya ang pinalit sa akin ng hari. Ate! Tulungan mo ako! Pakawalan mo ako! Ate! Pakawalan mo ang kapatid ko! Makakawala siya. Bilisan mo ang kilos mo. Sabuyan mo siya ng asin, saka ako siya sasaksakin. Nang magkasundo kami ni Ella, ay mabilis na akong tumakbo dala ang buntot pagi ko. Una ko muna siyang sinabuyan ng asin at nang ininda niya yon ay mabilis ko siyang hinampas ng buntot pagi. Nang mabitawan niya si Gio ay agad ko siyang kinuha, habang si Ella naman ay mabilis siyang sinaksak ng sibat. Pero nakailag ito kaya bigo kaming mapatay siya. Inilagay ko muna sa ligtas na lugar si Gio kasama si Lolo bago ko binalikan si Ella na nakikipaglaban sa aswang. Nang makabalik ako ay aktong sasaksakin na nito si Ella. Pero mabilis ang naging kilos ko kaya muli ko siyang nasabuyan ng asin. Kaagad namang sumugod si Ella sa kanya at sinaksak siya ng sibat. Hindi rin ito nakawala sa paghampas ko ng buntot pagi. Napaluhod na lamang ito sa lupa habang sumusuka ng dugo dahil sa ginawa namin sa kanya. Krisa, patay na siya. Pero hindi pa tayo tapos. May mga aswang pa. Tumigil na kayong lahat! Ha? Bakit mo sila pinapatigil? Kukumbinsihin ko sila. Pero, kayong mga natitira, gusto niyo bang matulad kayo sa mga kasamahan nating namatay dahil sa kasakiman? Gusto niyo pa bang mabuhay o mamatay na lang? May pagkakataon pa kayo para mamili. Kung mananatili kayong tapat sa hari niyong duwag, ako ang kalabanin niyo. At kung ayaw niyo namang mamatay, ibaba niyo ang mga gamit pandigma at sumuko! Hindi natin kailangan magpatayan. Kapayapaan ang kailangan natin. Magtulungan tayo para mabuhay! Hukom, akala ko ay may lalaban pa, pero isa-isang lumapit ang mga aswang at bumalik sila sa pagiging tao. Mabuti naman at nakinig sila kay Ella dahil hindi naman talaga maganda na nag-aaway-away kami. Lumapit na ako kay Lolo Von at kay Gio. Nagpasalamat din ako sa mga tikbalang na tumulong sa amin. Malaki rin kasi ang naging tulong nila dahil pinrotektahan nila kami sa labanan. Kaya naman hindi ganun karami ang mga aswang na nakalapit sa amin. Nang magkasundo na ang lahat, ay lumapit sa amin si Ella, humingi siya ng tawad at nagpasalamat. Salamat sa tulong niyo. Pangako, hindi na kami manggugulo sa baryo niyo o kahit saan para lang ipalaganap ang lahi namin. Palagi kayong malayang dumalaw sa baryo namin, Ella. Maraming salamat din sa tulong mo, lalo na sa pagligtas mo sa kapatid ko. Utang namin sa inyo ang buhay ng bawat isang naging bihag nyo. Sana'y manatili ang pagiging mabuti ng iyong puso, Ella. Ganon din po kayo. Sana mas maging mahaba pa ang inyong pasensya, lalo na ang inyong mga buhay para mas marami pa kayong matulungan. Huwag kayong mag-alala, dadalaw ako sa inyo. Promise po, Ate Ella. Oo, Gio. Magpakabait ka, ha? Oo naman po. Dito na kayo magpalipas ng gabi. Bukas na bukas, ihahatid ko kayo sa bungad ng bundok para makabalik kayo sa inyong baryo. Maraming salamat ulit, Ella. Nang matapos ang gabing yun, ay tinupad ni Ella ang kanyang pangako. Inihatid niya kami sa bungad ng bundok kasama ang mga taong nabihag nila. Muli siyang humingi ng tawad sa amin at nagpasalamat bago kami tuluyang nagpaalam sa isa't isa. Nang makauwi kami sa amin, ay hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa naming iligtas ang mga nabihag nila, kaya payapa silang nakabalik sa kanilang mga pamilya. Hindi rin sila nagsawa na magpasalamat sa amin dahil sa ginawa naming pagligtas sa kanila. Lo, kape po muna kayo. Ate, may tinapay? Ito oh. Salamat po. Lo, ang galing no? Paano po kaya kung wala akong mutya? Eh di hindi po tayo mananalo. Bakit naman? Hindi lang yun. Hindi lang mutya ang meron tayo. Nagtulungan din tayong matalo ang mga aswang na yon. Mabuti na lang po talaga, tinulungan tayo ni Ella. Ang galing niya rin po makipaglaban eh. Tunay nga siyang isang mandirigma. Kaya nga, Ate Krisa, ang angas nga ng mga galawan niya. Ang bilis niya rin kumilos. Mas maangas sa akin? Mas maangas sa'yo. Aba, kala ko ba ako lang ang idol mo? Oo nga, ate. Idol kita kasi magaling kang manggamot. Tapos marunong ka rin makipaglaban.
Pero sa labanan lang talaga, idol ko si Ate Ella. Yung mga galawan niyang ganito, tapos umikot ng ganito, yung. Oo na, kuwang-kuwa mo ang galaw niya. Pareho silang magaling. Sana dumalaw siya dito sa atin. Kaya nga, Ate Krisa, para may kaibigan ka na. Marami naman akong kaibigan ah. Oo nga, pero palagi ka kasing nasa mga halamang gamot mo eh. Kaya nga hindi mo na napagtutunan ng pansin yung sarili mo eh. Wala ka bang love life? Ayaw mo bang mag-asawa? Ano ka ba? Wala pa sa isip ko yan. Sus, ang tanda mo na kaya. Tanda ka dyan. Baka kapag nag-asawa ako, umiyak ka. Hindi ah. Sigurado ka? Sigurado, mamatay ka man. Hoy, bastos ka lolo! Lumipas sa mga araw ay naging payapa na rin ang aming baryo. May ilan na lang nagkakasakit pero kaagad na rin gumagaling. Hindi rin nagbago ang pagiging matulungin ng bawat isa. Tinutupad naman ni Ella ang kanyang pangako na hindi na sila muling manggugulo pa. Masasabi kong nasa maayos na kami ngayon. Wala nang mga aswang at kung ano-ano pang mga away. Sana lang ay manatili ang ganitong kapayapaan sa baryo namin. Ang dami ko ring aral na natutunan, Hukom. Ang una ay huwag ka agad manghusga ng kapwa kung hindi mo pa naman ito tunay na kilala. Pangalawa naman ay palaging magtiwala sa sarili, lalo na sa kakayahan mo. At ang pangatlo ay huwag kang padadaig sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. Hukom, Your Honors, pinagdadasal ko na palagi sanang manaig ang pagtutulungan ng bawat isa dahil doon nagsisimula ang maayos na samahan at mapayapang pamumuhay.